Oh, hello guys, what's up? Kumusta? Another solar video, and as you can see, nag-upgrade ang aking patungan. So nilagyan ko lang siya ng extra kahoy. So ito yung kahoy na tira doon sa ginagawa kong kotse ng anak ko, and pinatong ko lang siya dito. Siyempre, plano na namin bumili ng dagdag battery, so kailangan ko ng extra space. So dito na-imagine ko kasya dito at least 4. 1, 2, 3, 4. So di ko siya sinukat, feeling ko lang. So by heart tayo, hindi tayo by the book. And pakita ko lang sa iyo kung paano i-assemble to. So as you can see, kinalas ko muna siya. Iniwan ko na lang yung load kasi as is pa rin naman. And nagpalit na rin ako ng kable mula sa solar panel. So ito is may size na stranded 2.5 mm squared. So yun yung size niya. Kasi yung dati kong ginagamit dito is ganito yung size. Hindi kita sa kable, pero ano lang to, 18. So manipis. So nung katirika ng araw, yung dalawang solar panel na dalawang 30 watts, uminit yung kable and kinabahan ako. So off camera, pinalitan ko kaagad. Then pakita ko sa inyo kung paano mag setup. Syempre una, flex ko lang ang battery. May kabigatan. So dito ko ilalagay. And kabila. Yun. Okay, so since may dalawang battery and as you can see, may space pa dito para sa pangatlo. Pero pag nakabili na. Then since may dalawang battery, pwede siyang parallel, pwedeng series. So pag parallel, mag-a-add yung ampere, mas malaking storage. Kapag series, mag-a-add yung volts, mas malakas na power. So meron tayong dalawang choice ng connection. So pakita ko sa inyo parehas. So dito may kita nyo yung nilitaw na number. So nakakonect siya sa negative dito. Papunta sa negative din ng solar controller. And una yung kakabit ang battery sa controller. Okay lang mauna din yung load as long as hindi pa naman sila nakabukas lahat. Hindi rin naman yung gagana. Pero mas maigi nang unahin yung battery. Okay. Then since may plano tayo mag-upgrade ng battery, kailangan na rin natin ng mas makapal na kable. So ito yun, nabili ko sa Lazada. Lagay ko sa description yung link. So ito yung size ng kable. Focus ko para makita nyo kapal. Focus. Yun. So stranded 2.5 mm squared. So ito yung gagamitin kong kable ngayon dito sa setup. Pakita ko na rin kung paano ikabit yung series and parallel. So sukat. Okay. So sa connection, positive, negative dito sa controller. Kabit natin. So sa series ay sa parallel connection muna. Una is positive and magkadikit dalawang positive. So may reading agad kasi may connection na siya. Pitong ko. Okay. So isang battery na yung nakakonect. And kapag gagawa ka ng parallel connection, positive i-connect din sa kapwa positive and negative i-connect din sa kapwa negative. So sa ganung connection, wala kang makikita ng pagbabago dito kasi same volts lang naman yun. Pakita ko sa inyo kung paano yung series connection. Okay, so nakabit ko lang yung unang kable. Wala pa ring reading kasi hindi pa siya kompletong circuit. May blanco pa dito. So maglalagay ako ng isa pang kable. Okay, so ito yung series connection. From positive dito
papunta sa positive ng isang battery, then negative papunta sa positive ng kabilang battery, and negative ng battery papunta sa negative ng controller. So pwede siya hanggang 4 magiging 48 volts, 5 magiging 60 volts, pero hindi natin siya gagawin kasi 12 and 24 lang ang kayang basahin ng controller. So yun, nakita nyo, reading 25.6, so medyo malaki-laking capacity. Pwede tayong mag 24 volt setup, pero yung connection ko ng solar panel sa bubong is naka pang 12 lang. So gagawin ko siyang 12 ngayon. Yun! So okay, nakikabit ko na siya. So ganito ang parallel connection. So positive ng solar charge controller papunta sa positive, and another positive to another positive. So kung marami kang battery, goes on and goes on lang, lahat ng positive magka-connect, and lahat ng negative is magka-connect. So sama-sama yung mga positibo ang pananaw sa buhay, sama-sama rin yung mga toxic, ganun lang yun. Then, so meron na tayo ditong battery. Then yung load inalas ko saglit kasi kumikislap-kislap kanina habang kinoconnect ko. So ibabalik ko lang. Yun. Okay, so next is solar panels. So nilagyan ko ng palatandaan kasi parehas kulay pula. So para naman dito na masyadong nakakalito, ay ito siya. Yung pula is palatandaan ko para sa, hindi ko maalala kung positive or negative siya, pero manghula na lang tayo. Pag gumana, it means tama. Pag mali, edi hindi. De, joke lang. Tanda ko yan. Yung may dilaw sa positive. Okay. So ayan na, nakakabit na. So ganito yung unang setup lang kapag ang gusto mo lang paganahin is yung mga pang charge lang, then konting bombilya. Ganito mga gantong bombilya. Kung magdi-dim light ka, switch on. Pwede na. Simple lang. Plug and play. Then kapag mag-charge ka ng cellphone, may dalawa kang option. Pwede dito, which is yung mabagal, and meron dito na fast charging. Yan, umilaw na siya, means gumagana. Okay, so yan yung unang setup ko nun. Then meron madadagdag sa pamilya natin. Tadaan! Solar inverter. So ang ginagawa nito is 12 volts to 220 AC para makapagpagana ng mga 220 AC appliances. So nakikita nyo sa tuktok nun, doon ko siya ilalagay. Yun, dali. Then for obvious reason, syempre pula positive, itim negative. Ayan, simple lang, kinagat lang, pwede na. Then lapit tayo dito, switch on. Pag umilaw, hindi umusok, hindi sumabog, means gumagana. Very good. Patay muna natin since hindi pa naman natin gagamitin. So based on my experience pala dito sa tong inverter na to, kapag katiri ka ng araw, umiinit. So plano ko maglagay ng exhaust. Pwede na siguro ganito. Para lang dagdag buga lang sa ano niya. Meron mang butas dito yo. Tututok ko siya dito. Kaso, isa pang concern ko is sakto lang yung ano niya, walang allowance. So, di man siguro magrereklamo to kung medyo nakaganto siya ng konti, no? Then, itong isa, tatayo ko banda dito para ibugan yung hangin pa ganun. Then, lalabas yung init dito. Ventilation. Okay. Then, ito na, nakareserba na po isang space dito, parking space para sa pang battery. Tayo na lang natin. And may idadagdag tayo syempre, but wait, there's more. Iba ko to. And maglipit lang tayo ng konting kalat. Okay, so sa mabilis ang unboxing lang muna. And Sir Chelseo, alam ko unboxing na talaga to kasi naka-box to. Yung mga naunang video, unwrapping na yun kasi naka-bubble wrap lang. Cotton safety breaker.
So alam ko, lagi na ako nakita ng safety breaker dito sa video ko kasi syempre pang safety purposes. Since meron na tayong 220 AC, kailangan natin ng protection sa 220. And isa to sa mga pwede natin gamitin. And saan natin ilalagay yan? Dito sa box na to. Okay. So, transfer switch. Then, balik tayo sa taas. Tingala. So, kasalukuyang setup natin is ito. Controller. Battery. Then, mula battery, papuntang inverter. Then, yung mga ilaw natin na 12 volts lang din dito sa load ng SSC. And ito siya, nakalabas silang lahat. Then fast charging. So yun yung kasalukuyang setup. Then mababago siya since meron tayong transfer switch and meron tayong safety breaker. Is sa ilalabas na itong inverter, pupunta siya sa, hindi pala dito muna agad, dito pala muna. So, iniisip ko pa kung paano ko ito i-screw dito nang hindi sasabog. Siguro ganito. Then, sa kabilang gilid ng setup is ito. Breaker. So, mangyari is dito, kailangan pa ata mas mataas pa ng onti, no? Mga somewhere dito or dito. Para yung sa electric provider pupunta dito sa normal, and yung solar ko is dito sa kabila sa may salitang emergency. So kada mawawalan sila ng kuryente, huhugot ng emergency power sa solar setup natin, and meron siyang automatic switch. So pag nawalan ng kuryente, automatic lilipat sa atin. And to protect the transfer switch, etong circuit breaker, so dito siya sa ilalim. So dito electric provider, and yung emergencies, dito i-connect yung galing inverter ko. So, since may mga kable naman, maglilinya ako. And, dito rin, ililinya ko sa dito. Tapos mula dito, gagawa ko ng extension cord. So, tara. Let's do this. Okay, so ito na, naikabit na. Na-screw ko naman na. And mukhang hindi man siguro ito malalaglag. Hindi man siguro sa ganong kabigat, pero okay na siguro yan. So ito, cable provider mula sa taas. And from inverter, puntang emergency. Then emergency and normal, sabay silang bababa. Kukonekta dito. Akyat ng breaker. And mula breaker, puntang extension cord. Okay, so linyahan natin ngayon. Pero ang malilinyahan ko lang pala muna ngayon is yung dito lang sa baba, normal and emergency papuntang breaker, kasi plug ang kailangan dito and kable lang ang meron ako. Wala pala akong plug. So yung lilinyahan ko ngayon.
yes, sa wakas, after 14 decades, eto na, naikabit ko na ang kable. So, wala siyang, since AC ang lalabas dito, so ang lalabas dito, so wala siyang negative, walang positive. Pero dinisiplinahan ko na rin sarili ko na left side, and right side is right side din nito. So dito is extension. Alam ko meron pang extra extension, pero dito ko siya lalagay, then ihehelero ko siya somewhere dito. Alisin ko na itong mga kable na to, yung mga switch na yan, lipat ko somewhere dito, and lipat ko ng lugar to. Then bilay lang ko ng plug nasaksak ko dito, then diretso dito. Then next video or next week siguro, AC dito galing sa electric provider. Magbubutas ako doon para makatagos sa kabilang gilid ng kabilang gilid doon. So dito siya lilitaw, saksak dito. So yun. So ito muna ang update sa video na to and sa solar setup. And if curious kayo sa magkano na lahat-lahat to, it's another video na lang, since medyo mahaba na itong video na to. Base sa recording ko, 45 minutes na in total. Papas forward ko na lang para medyo maikli. And salamat sa mga nanood, like and subscribe lang po. Maraming salamat. And tapusin ko to sa next video. Maraming salamat, bye!